this afternoon, ipadayon nato ang atong people in the New Testament. And we are in Jesus Christ, number 27. And we are still in the manifestation of the earthly life of Christ, number 27, sad. So before we proceed, let's all stand. Mag-ampo ta, mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Please bless us once again with your message. Allow us, O God, to enjoy the message that you're going to give us this afternoon. And please use me, empower me, O God, to preach your word with boldness and with power. And I pray that you will cover us with your precious blood and cleanse us. Make us worthy, O God, to receive the precious word that you're going to allow us to hear. May this happen, Lord, for your glory and your honor. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is Come to Me and I Will Give You Rest. Kinsay nagkinahanglan og pahulay. Murasad mong nangalagad, ha? Lain man na inyong pahulay. Gikapoy kag pangitag panginabuhi. Ginahanglan ko mo pahuway, pastor. Ang gipasabot sa Ginoo diri katong mga gikapoy spiritually. Upon serving the Lord, you are tired because the devil is persecuting you. The devil is trying to stop you and harm you. So daghan na kaayo kang naagian sa imong kinabuhi, mga igsoon, spiritually, and eventually you get tired. You became weary. Unya kanira bang mawiri na ang Kristohanon, unya dili na makafeed sa iyang pulo, sa pulong sa Ginoo, di mahawiran, ma-fall away. O na kinahanglan na agyud tay pagsustener sa atong kaugalingon, especially sa atong spirituhanong kinabuhi, mga kaigsunan. So ang pag-sustain sa atong kinabuhi when we are tired inwardly, come to the Lord. Mao na nga mas nindot gyud maintain nato ang atong closeness sa Ginoo, di gyud ta mo palayo, mga igsoon. Now, three things that we are going to discuss regarding aning a message, mga igsoon. Number one, the invitation to the weary. So ang Ginoo nag-invite sa mga gipangkapoy. Are you weary? Are you heavy-hearted? Well, the best thing to do is to tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Ato yun nagikanta no pirmi, no? Are you weary? Are you heavy-hearted? Kung sa'y buhaton, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Ayaw na pangita og marites. Di na ka mangita og mga marisol. Tell it to Jesus alone. In Matthew chapter 11, verse number 28, the Bible says, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. And Jesus said, and I will give you rest. Kinsa iyang gi-invite? Ang nangalagad. Ang nangalagad. Kamong wa nangalagad. Gikapoy ra mo sa inyong kapritso. Gikapoy mo tungod sa inyong katapulan. Na busy ka sa kalibutan, obviously, gikapoy ang imong kalawasan. Pero mga kaigsunan, you did not serve the Lord, you are not invited. Mao na nga, foul kayo mga igsoon nga ang simbahan, nagluya. Nagluya ang church tungod kay wala nangalagad sa Ginoo. Unya, nanghangyo din sila, Pastor, we need revival. Wa ka nangalagad, maunang galuya ka. Ang gi-invite sa Ginoo diri ingon siya, come unto me all ye that labor. Asa naglabor? Sa baluhaton. And are heavy laden. Kay grabe ang persecution when there is service done for God.
ang persecution magbaha, mga kaigsuonan. Mao na ikahadlok sa persecution because God is inviting all those who are serving God to rest upon Him. Nindot kaayo ning mga lagad ta kanate kapahulayan. Pero kaning di ta mga lagad, unya dito ta sa kalibutan, nagluling hayaw ta mga igsoon, nangita tag panginabuhi dito nga layo ra sa Ginoo. So gikapoy ka mga igsoon, bisag kung saan pa nimo inigsimba nimo, mabunalan pa ka sa Ginoo, kapoy na ta, bunalan pa ta. O na sa kaadlaw na inihangyo nako, ningon na siya, pastor, kaming mga membro, samdan mi dito sa gawas, ikabot diri imo paming bunalan. Hinay-hinaya, pastor. Kay mga samdan, bayak mi. Una pangutanang, ano kahang nasamdan? Ikaduhang pangutanan ako, kung samdan ka literal, ni adto ka hospital, unsaon maka sa doktor duyanon? Uy, paminaw mo. O, gidunggab ka, diri sa tiyan, gidunggab ka. Unya, nagpundo ang dugo sa ilawom, doktor, unsa may buhato nimo, doktor? Nakakita dyan ko aktual mga kaigsunan sa Cebu City Hospital. Dito ko sa kanang ER, kay naapod mi, gihatod dito, estudyante, gidinggi. Gi-emergency. Samtang gabarog ko dito na iniabot, gidunggab mga igsoon, gidunggab, duha ka igo. Naamay nagpundo, diri sa upper part. Ang gibuhat sa doktor, way buslot ha, gibuslutan. Gituslukan og tubo. Kay wa naman, naglihok. Gituslukan og tubo, emergency mga igsoon. Gituslok ang tubo, pagtuslok, ang dugo nilugsot. Diha pa na conscious ang pasyente. O niya, kay samdan man to, unsa man to, ay hilapti, uy, nanay samad, itaw na, ay yung hikapa. Kung samdan ka, masakitan dyan ka. When you come to church, para sa mga samdan, ospital nini mo. And it so happen, ako na doktor diri. Naidaghan nurses. Pero ang message sa Ginoo, maoy mo, ayon nimo. Mao ni siya ang tambal, mga kaigsunan sa imo mga samad. Mao na ikamo mga samdan mo dito. Ambot lang ngano nasamdan ka, pagabot ni mo dinhi natambalan ka, sa ato pa masakitan ka, kay naigo imong samad, sa dihang naigo ka ay kasuko. Kinsa man to in town dito nga kanang pagkaayo na niya gikihan yang doktor kay gituslok siya. Ang mga tanak ko ninyo, kinsa ninyo nangihamos doktor kay priting daghan ang dagom ni tusok sa imong lawas. Gikuhaan pa kag dugo. Nawara? Nya gipabayad pa ka, ikaw pa'y gituslok, ikaw pa'y gihiwa, ikaw pa'y dibayad. Di mo mausa na diri? Ikaw pa'y walihan, ikaw pa'y kasaban, ikaw pa'y mag-offering. Nya mo reklamo mo, ala. Mo man ay pamaagi sa Ginoo. Come unto me. Pero mas nindot gyud mga igsoon ang invitation sa Ginoo para sa nangalagad. Gikulata si Hawa dito sa gawas, naluya pero walay planong muhunong. Gusto pa ko mangalagad sa Ginoo, bahala na ni mga persecution, agoy. O daga kay agoy sa iyang kinabuhi. Pag-abot simbahan giayo sa Ginoo. Gipapahulay sa Ginoo sa iyang mensahe. Mga mga Kristohano nangalagad, when you come to church, refreshing kaayo ang message. Pero sa mga Kristohano nga wa nangalagad, 2 oras kalibutan, pag-anhid diri, agoy kasakit sa mensahe. Nya kanira bang nagpabadlong ka dito, mataymingan jud ka sa message nga imo. Mataymingan oy. Mura bang ang pastor na spy? Labaw pa ni sa spy mga kaigsunan? Asa ako naggingon ninyo, di na ko maghatag panahon, magsigig spy ni mo, unsay mo gibuhat dito sa gawas, kadaghan ninyo. Kakapoy mga kaigsunan, magtrabaho tas buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo ray magpahibalo sa man of God.
unsaon pagbadlong ang mga katauhan sa Dios. Mahibong mo kadaghan ninyo puros igo. O di ba pag pangutan-anay mo diha, nigo ka. Nay naigo siya. Kay kung way naigo nimo basig di ka anak sa Ginoo. O di ba igo? O di pangutan-anay mo, pangutan-anay. Basta di maigo, dili anak sa Ginoo. Pagi pangutan-anay mo na naigo ka sa message ganyan buntag. Pangutan na. Di ba naigo lagi na? Mahadlok man na nga dili ingno anak sa Ginoo. Kaysa tinuod lang kung anak ka sa Ginoo, naagay mensahe ang Ginoo nimo when you come to church. This is His invitation. Every time the church is open, that is the invitation of God that you need to rest because you are serving the Lord. You need to come, you need to rest and be refreshed with the message of God. Muna ikahuman sa mensahe mga kaigsunan, naligo na sa ka, kanindot, Lord, nindot kay mong mensahe, salamat kay Lord. Subulahan ang mga Kristohanon nga nagpahulay sa panagsa ba? Panagsa? Amen said mo na. Dali kay mo dakpon. Bulahan ang Kristohanon na kanunay mo pahulay diha sa Dios. Uwanay ni amen. Diha dapat mo ni amen. Sakpan noon mo. Sa kanunay, dili mo amen. Sa panagsa, mo amen mo. Sa ato pa, bulahan ang mga tao nga panagsa ra manimba. Ano ba? O bulahan ang mga tao nga kanunay manimba para mo pahulay diha sa Dios. Mo binagingon ni David, ang templo pahulayanan niya mga kaigsunan kay kapoy ang iyang kinabuhi. He needs the wisdom of God. And so are we. We need the church. We need the message of God. Mga igsoon, ang mga simbahan sa panahon sa Book of Acts, daily. Nagtigom sila daily. Ang ano man, grabing persecution. The more persecution, the more service you do, the more persecution will come. The more they gather for refreshment, for strengthening each other. Muna blessing mga kaigsunan sa mga nangalagad. But the invitation is so wonderful. Wagi panahon nga mga lagad sa Ginoo na ipaghunong. Kay kanunay man siyang gilig-on sa Ginoo. Number 2, the call to take His yoke. Tanawa, tulo ka butang diri atong bantayan sa verse number 29. In verse number 29, the Bible says, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." So first part, mga kaigsunan, take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Unsa man ang yoke sa Ginoo? Ang pakighiusa nimo sa Dios. Take it upon you. Dada, bisag asa kamo adto. Dapat naa diha naka kuan sa imong kinabuhi sa Christian life nimo ba? Naa diha nakaangkla ang yugo sa Ginoo. Parehara na ba duha ka kabayo gibutang nimo diha sa kanang karwahe? Naa yoke diha kanang gisablay diri sa luyos kabayo. Maunay yoke mga kaigsunan, bisag asa sa kutsero pa daganon ang kabayo, ang duha magdungan jud. Bisag asa muliko, di ko sila magbuhag. Pag nakayok ka diha sa Ginoo, kung asa ang Ginoo, tua ka. Asa muliko ang Ginoo, tua ka. Take the yoke of God. Walk with Him. Be with Him. Be in His will. The will of God is the very yoke, mga kaigsunan, nga gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga maura gyud atong gisunod-sunod. Dili gyud pwede nga Ginoo pasundon, Lord, dili ta dapit this way. This way. Di mapwede ang Ginoo imo dadon og asa ka gusto. Tanawa sa imong mga pagampo. Paminawa gud imong kaugalingon. Sa niya magampo ka i-record.
Tanawa, di ba ang Ginoo imo gipasunod nimo? When you utter your request, wag ka kaybaw, mao ba nay kabubuton sa Ginoo. But when you pray, mura kag CEO sa Ginoo. Siya manager imo gisugo. Lord, we will go there, bless our way, provide us our needs. Nalimad ka na, wag ka nagampo nga padtuon ba ka? Kabubuton ba sa Ginoo nga moadto ka? O tanawa, mga young people, si mo ampo, Lord, ini-graduate na ko, mo-abroad ko, panalangin ko, asa man kong nasura, Lord, moadto ko dito. Tanawa ra mo, young people, did you even consider serving the Lord? O sa may reason nga nung mo-abroad ka? Kalag o kwarta? O, kisa may mong giinsulto, ang Ginoo nga imong gialagaran diri. Ano mo sa simbahan dito, pastor? Is it the will of God? Aten pa, ato sa ni Husayon, o sa ganinig simbahan? Building o lawas? Lawas. So, pwede ba ta mag-ilis-ilis o kamot o tiil? There must be a reason why you become a member of a local church. Kabubuton alana sa tao, mga kaigsunan, nga ibalin-balhin nimo imong kaugalingon tungod sa mga opportunities sa kalibutan. Ang mga young people, kung diin ka gibutang sa Ginoo, bisan dili young people, bisag adult, gibutang ka diha sa Ginoo, na ay misyon gihatag sa Ginoo nimo, giufiran din ka sa yawa og trabaho nindot kaayo, mga kaigsunan, gitangtang nimo imong pagka-part diha sa body, gibalhin nimo dito sa body, buot ka. Nasayop ba ang Ginoo nganong gi-appeal ka niya sa body? That if you are just going to respond to the call of God to take my yoke upon you, He can bless you. And He can read your desires. And He can provide all your desires. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Specific, mga kaigsunan. Now, can you provide your desires? Tingali na kay maabot pipila. But do you believe that my God, if my God is your God, He can provide all your desires? Then delight thyself also in the Lord. If you are going to detach yourself from the body where God put you, upon kanabitong running after your dreams, dili man na kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, di gyud pwede nga ang kalag, ministry sa kalag, ipuli og kwarta. Di gyud pwede. Di gyud ko makaingon nga kabubuton gyud as Ginoo. Kagitagaan kag trabaho sa layo para mo asinso ka. Ngano ang Ginoo dili makapaasinso nimo? Daghan na sigtuod nako, mga kaigsunan, nga mag-adtog Amerika para mag-raise dito og fund, mag-raise og support. I turn it down, mga kaigsunan. The more ko na challenge, kung tinawag jud ko sa Ginoo, di ko niya pasagdad diri sa Pilipinas. Kung asa ko gibutang sa Ginoo, kay baw siya, asa ko dapit, then let Him send the support. O na, wag yun mi, intaw na gut mi diri. Wag yun mi pasagdis Ginoo. Sultihan tamo, mga kaigsunan, bahala na ang Ginoo kinsa iyang gamiton para sa imong kinabuhi. Basta ikaw sure ka, gitawag ko sa Ginoo, gibutang ko sa Ginoo diri, magalagad ko sa Ginoo, ibutang nako ang yugo sa Ginoo sa akong kinabuhi. I will follow Him whithersoever He went or He goes. I will be there. I will be with Him. Diyan ang problema, mga kaigsunan. Unsa kalig-on ang imong pagtuo, nga makatuo ka, nga ang Ginoo maka-provide kung imo lang yung i-take ang yoke.
Kay fear, kuan ba yan na, scary road. Fearful kaayo nga dalan. Sometimes, niagi kag highway nga, wag yung mga kabalayan ba? Ana, ang imong ma-experience ba? Makaabot ba ka ng fuel nga to sa sunod gas station? Ingana imong feelings ba? Di ba? Pero tungod kay nisali ka sa Ginoo, mga kaigsunan, makaabot jud ka. Walay ko kahadlok sa pagpangalagad. Pero saon man, ang mga Kristohanon, usahay, pagkaon pa lang, nahadlok naman. Finances pa lang, mahadlok naman. Unya, ang kasaganan ni Islas nato, mga igsoon, ang pangalagad mas Ginoo, di sa taron mag-visit kay kuwang atong budget. Unya, ang tudlo pag yun ni Pastor, grabe, Pastor manudlo eh. Kita may magdag pagkaon, imbis opportunity na unta na makakaunta. Kung ano nang hiluman mo. Di ba? Kay, ningon na ba ang Bible na ba nga? Maglakaw mo, ay mo pagdaog bag, ay mo pagdaog kanang sudlanan, ay mo pagdaog pagkaon, kay pakanon rata, kung asang balaya nato makitan, ato ta dito mga on. Tempa. Kisa gito yung gingnan? Apostoles. Apil ka nila? Apil ba ka sa mga apostoles? Sultian ta mo, sa dihang giingnan sa Ginoo, ay mo pagdaog bag, ay mo pagdaog bisag unsa nga masudlan kung unsay panghatag sa mga tao, kay gitagaan sila gahom sa pag-ayos sa masakiton. Bawal manawat og bayad, bawal manawat og bisag unsa. Tempa mo tanak og balik, nagkuyog mo, parihas mo. Karon unsa may mando sa Ginoo nato? Go and preach the gospel to every creature. Unsay gingon na Apostle Paul? When I preach the gospel, I give no charge. Unsay tudlo ni Apostle Paul? Maghagot ta para sa nanginahanglan, manabag ta, magpakaon ta sa gigutom, magpainom tag tubig sa giuhaw. What do you expect in visitation? So that you can eat? O so that you can win souls? Kung saan mo pag-win sa soul, mga kaigsunan, ato apakas kapobrihan nga lugar. Unya, dito pa ka, magsige pa ka, namoy tubig, ma'am. Bisag tubig, ayong pangayo. Dapat magdala kag imong tubig. We need to go and preach, mga kaigsunan, not to eat their food, but to feed them. Dapat ingon na, take the yoke of God. Learn. Ang sunod niyang giingon, mga kaigsunan, and learn of me. Ayaw paghimo og imong kaugalingong pamaagis pagpangalagad. Learn the system of God. Learn His ways and do His ways. Kaysa dihang nakatunan nimo ang pamaagi sa Ginoo, layo na jud guys mga apostoles oy. Di ba? Pagkakita sa Ginoo sa multitude, naa din siya compassion. Sa dihang kita makita sa multitude, makitag problem, kana na nila oy. At anawa maghuot ang simbahan, miyon din inita oy, daghanap pud tawo oy, buol ka. Mag-uol mo nga maghuot. Malipay ta. Kay mao nagtinguha sa Ginoo. Mga kaigsunan, ayaw kaguol. That is not a problem, that is a blessing. O tanawa, pagkita nila kadaghang baba pakanunon. Pero para ni Kristo, what an opportunity to feed. And that is why gi-challenge siya yung mga apostoles. Kung sa may naan ninyo diha. Pero kita, unsay buhaton na to, Lord, nagakimba, Lord, pakanunon, taga-i may provide, Lord, provide. Pero sa panahon sa Ginoo, niyon ang Ginoo, unsay naan ninyo diha? Ang mga apostoles reklamo, Lord, 250 penny worth of bread is not enough.
Kwinta man dayon, mga kaigsunan. Si Philip, ni kwinta dayon, nagdag calculator. No, agi mong kwinta, pastor. Kung ato ni maganon, pastor, tanawa na, ni kwartaha, pastor, tanawa, dako kayo, eh. Di ba? Kasagaran lalisan si bahan, pagkaon. Unsa ipakaon. Pero kung kamoy mangaon, grabe mo muhunat. Labi naglibre. Pero kamo na mo pakaon, ano, pastor, nagtagsa ka pandesal, okay na. Pandesal na inyo ipakaon. Yung pandesal na baron mga kaigsunan, dako pang kumo sa bata. Dako pang kumo ni Ada, lagi man ba, pakumuan na si Ada, dako pa na yung kumo, kaysa pandesal karong panahon na niya, mo na ipakaon sa gigutom. Baliktad ang utok mga kaigsunan because they did not learn the way of God. Ingon ang Ginoo, learn of me. Learn of me. So, ang gibuhat ni Christ, usabay na diha, ikaulaw sa mga apostoles. Ang bata na yun nag-response. Ang bata mo iniingon na ako'y 5 ka pan o 2 ka isda diri. Huwag yun ningon ang bata. Gamay na ni oy, diniigo na ako rane. Gihatag sa bata. Ug maora na gikinahanglan sa Ginoo a surrendered heart. Heart man gyud to gisurrender sa bata kay iya matungbaon. Para niya mo na to iyang kinabuhi. Kung kanon to, wa na siya pagkaon. Pero tungod kay ni surrender man ang bata, unsay nitabo 5,000 men. Wa pay apil sa ihap ang mga kababayenan, wa apil sa ihap ang mga bata. Ang giihap ra sa Ginoo, 5,000 men were able to eat. Naapay fragments, mga kaigsunan, naapay fragments, 12 basket full of bread and fishes. O karon, ang panahon karon, baliktad na. Dili na fragment ang nanubra, ang nanubra, pregnant. Nangamabdos ang mga kababayenan nga way nangangkon. Namabdos ang mga kababayenan sa dili saktong panahon. Sa diyang wa panay tabo, excited. Labitaw ta usag-usa. O sa dihang nangasipyat na ang kinabuhi. Nibiya na ang lalaki. Hinuktok ang babae, nagumba ako kinabuhi. In the first place, nganong wa man nimo gi-learn ang way sa Ginoo. Tanang area sa kinabuhi gitudlo na ni Christ, mga kaigsunan. If you are just learning His ways, gikan pa sa mga bata ang tudlo sa Ginoo sa Bible, gikan sa mga bata hantod sa mga dagko, kumpleto, mga kaigsunan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Maupay pag-recite diri, pag-abot diha, ni supak na. We have the verse, but we don't have the obedience. Children, honor your father and your mother. Perting sukol. Hello? Ang natinuod ra gyud kanang mo recite diri, Jesus wept. Kay tinuod, naghilak yun ang Ginoo sa iya kinabuhi. Di ba? Kulang ta sa obedience, and that is the only thing that can please the Lord. If you learn His ways, you obeyed, God will bless. Tanaw ragot? Ingon siya, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Blessing! Kanindot naman lang rested ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Muna'y pinakadako nga blessing nga dili mabayran. The call to take His yoke, mga igsoon, we need to follow the order. Take the yoke, learn His ways, enjoy His blessings.
Pagkanindot, anak. Are you listening? Number 3 and last. The assurance of His yoke. Unsa may maako bi kung akong kuhaon ng yoke sa Ginoo? Una sa tanan, sa verse number 29 kaganina, giingnan nata sa Ginoo, I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Kundi pa na enough para nimo, ang verse number 30, mga kaigsunan, atong basahon, ingon sa Bible, for my yoke is easy, and my burden is light. When you rest in the Lord, hinumdumiha, unsay gingon niya ni Apostle Paul, for my strength is made perfect in weakness. Naluya ka, gikapoy ka, diha nimo matagamtaman ang kusog sa Ginoo. Diha nimo ma-experience ang kanindot sa gahom, sa kusog sa Ginoo, mga kaigsunan, nga maoy mo palahutay nimo, dili lang kay mo palahutay, mo paabot pagyud sa kadaugan. But if you're going to doubt Him, you cannot experience Him. But if you took the yoke, ingon ang Ginoo, di man nilisod, di pa yun nibugat. For my yoke is easy, and my burden is light. In other words, magkadugay ka nga nangalagad sa Ginoo, magkadugay ang imong pagsulob sa yogo sa Dios, mga kaigsunan, magkagaan, magkamalipayon ang imong kinabuhi. Pangutana, mga Kristohanon, you need to ask yourself this afternoon, nagkagaan ba ang kinabuhi nimo o nagkabugat? Ha? Okay lang ng timbang nagkabugat? Di man na problema. Pero ang problema, mga kaigsunan, nagkadako ba ang imong problema o nagkagaan? Nagkamalipayon ba ang imong pagpangalagad o nagkamagulanon ka? Ikaw mismo mag-evaluate sa imong Christian life. Because this invitation, mga igsoon, is open for all who serve the Lord. Dili ni siya universal nga gi-offer sa Ginoo sa tanan. Tunay specific person nga iyang gi-invite. Ang katulang nangalagad. Ang katulang nabugatan sa iyang pagpangalagad. So kung wala ka nangalagad sa Ginoo, sayang, no? Would you like to be invited? Then don't forget to serve the Lord. Take His yoke. Learn His ways. And experience His blessing. Sayon ra ka isulti. But you need to begin. You need to start. And do not expect nga anak ra gyud siya kasayon. Mabito na ibugat, nabugatan ka. So nabugatan ka, then take the yoke of God. Gaan na siya. Usay mabugatan ta because inias na ta og laing yugo. Wala ka na free sa mga tao. Matupad ni Apostle Paul, free siya from all men, but he became the servant of all. Mao to yoke sa Ginoo, gaan. Servant to all. Unsa may difference, mga kaigsunan, niyo siya nga free siya from all men, pero servant siya sa tanan. Di ba murag balansira? Murag pareha naman ang problema, ha? Dili. Kay wala siya naubos sa pagmando sa mga tao. Naubos siya sa mando sa Ginoo. Uni-promise na ang Ginoo, mga kaigsunan, that His yoke is easy and His burden is light. Sa dihang nilet go si Apostle Paul sa iyang pagka-under sa authority sa mga tao, sa pagsugo sa mga tao, na under siya sa pagsugo sa Ginoo, nigaan ang iyang kinabuhi. Nagkamalipayon siya. And we can experience that if we are going to take the yoke of God. Because as He promised, according sa atong sa title sa atong message, mga kaigsunan, ingon siya, "Come to me, and I will give you rest."
Come to me, and I will give you rest. Ang pangutana, unsay response sa mga tao? Asa mo ni adto? Kapoy man, manuroy sa ata. Kapoy man, pahangin sa atas bukid. Pahangin tas dagat. Pahangin ta, pagkahuman nimo, kapuya, oy, di mo gikan sa dagat. Asa mo gikan mo kapoy kayo? Ay, dito bukid, taas, lahat ka kapuya. Baktas, taas, baktas, kapoy kayo. Wala lagi ka kapahuway. Ningita magag-imong pahulay. Pahulay ragod sa Ginoo. Take His yoke, mga kaigsunan. Respond to the call. Amen? So kung palalitan niyo ka nga, so ano pag-respond, Pastor, wala ko gi-invite? Di pangalagad si Ginoo. Then respond to His call. Lahi ra gyud ang malipayon ka diha sa Dios kaysa malipayon ka dito sa kalibutan. Kuan kayo ba? Taphaw kayo? Fake kayo makakaigsunan ang kalipay sa kalibutan? Dili siya real. Ang real Jud na kalipay, gitawag siya joy. Joy, mga kaigsunan. It means Jesus first, others next, you last. That is the sequence of joy. Dili pwede unahon nimo ang yourself. Di ba? Ang pinakauwahi si Jesus. Baliktad, dapat una si Jesus gyud sa imong kinabuhi. Then respond to His yoke. Learn sa imong pag-learn niya, di ba? Others ang iyang consideration. Then, ang imong kaugalingon, makita na lang nimo, malipayon ka, puno ka sa panalangin, wala ka nagkalisod, makatabang ka, gabaha imong panalangin, wa na kay kabutangan, mga kaigsunan sa panalangin sa imong kinabuhi. Di ba ka naman atong gipangita? O naarana kan Jesus? Naarana sa iyang pamaagi? Naarana sa pagkuha sa iyang yugo? Kung naani mo ang yugo sa Ginoo, makita nimo imong kaugalingon that you go also. You go and preach the gospel of the Lord. Take the yoke of God. So I hope na naka-learn mo, mga kaigsunan. Kabahin aning invitation sa Ginoo. And please make yourself invited. Amen? Ipa-invite ang imong kaugalingon. What I'm trying to tell you is serve the Lord. Serve the Lord. Go and share the gospel of the Lord. Go and make disciples. Dapat na mo schedule gyud ay tuguti nga naay semana nga wa kay schedule. Dapat mo teach jud ka. Amen. Feed the people with the word of God. And you are serving God. Without sharing the Bible, there is no service being done. Wag yung serbisyong nahitabo, mga kaigsunan. If you did not do the opening of the Bible and sharing it to people, walay pagpangalagad na hitabo. Kaya ang pagpangalagad, mao ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa mga katawhan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. I pray that you will bless each and every one with wisdom. Lord, sayon ra kayo paminaon, but if we are not going to determine ourselves to take your yoke and to learn your ways, di gyud ni mahitabo, Lord. So please give each and every one the right courage and determination to do it according to your will. Help them, O God, to be in church all the time and to be in your words all the time. Help them, O God, to obey your voice always. Kay mauna ang pinaka-safe gyud sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa invitation. I pray that you will bless your people as they come to honor you, to praise you, to thank you sa pagbadlong nimo namo, Lord. And og sa pag-instruct unsaon nga ang among kinabuhi mapuslanon gyud sa imong buluhaton.
And I pray, dear God, that you will help each and everyone to desire nga mangalagad yun diha nimo. And again, I pray that you will prepare the altar for your people. Thank you, Lord. This is your will, that we will come before you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Lord is talking to you.